What's up mga Lodibus? Good day sa lahat, Boy Danggit here. So another recipe na naman tayo. Bagong method ng fried chicken. And dito sa bahay, hindi masyado pinapansin yung breast, no? Pag nagpiprito tayo. So gagawin natin yung dark meat, yung mga thigh, legs, wings, gagawin natin fried chicken, experiment. And then, yung breast, lalagyan natin siya ng sauce. Okay, gagawa tayo ng tawag na ito, molasses sauce. Okay, so GG's, tara, start tayo. So let's start with mushroom. Meron tayong fresh button mushroom dito. Ayan ang gagamitin natin. So kung nasa fridge natin, no? So here we have our chicken breast. Kinubes ko na siya. And then we have our thigh here, legs, wings. Ayan. So yung mga yan, gagawin natin, i-fry natin. Yan. So here, meron tayong yan. Yung magic tupperware natin. Yung chicken breast natin. Lagyan lang natin ng ginger and garlic and some soy sauce. Marination lang. And then, add tayo ng konting vinegar. And then, grenadine o yung molasses. So, yung molasses parang pomegranate yan. No? Pag wala kayo yan, gamit na lang kayo ng oyster sauce. Tapos, konting lemon or calamansi. So, here we have our dark meat. So, garlic powder. Ayan. So sa seasoning ng fried chicken, it's up to you, no? Paano nyo i-balance. Mga basic lang naman to, yung paprika, konting chili, and then garlic powder. You can use also onion powder. Tapos yung iba, nagamit sila ng herbs. Ito, lagyan natin ng black pepper and oregano. Ayan. So para maiba naman, no? So, ang gagawin natin dito mga idol is wet method. Pag wet method, mga bossing, ang goods dyan, ito naglagay pa tayo ng liquid seasoning. Ang goods sa wet method kasi, hindi siya magkakalat sa mantika mo. Unlike pag gumamit ka ng dry method, mas crispy. Okay yung dry method, mas matagal yung pagka-crispy niya. Yun nga lang, marumihin yung mantika, madumihin. So, pag ginawa nyo naman tong version na to, itong wet method, mas matagal yung mga gamit yung mantika nyo. Tsaka hindi siya ganon ka, hindi nagkakalat yung flour doon sa mantika. So, yun lang yung isang pros dito. So, may mga restaurant naman na gumagamit ng wet method, rekta. And by choice na lang rin kasi yan eh. So, ito, pakita ko na lang sa inyo yung proseso. So, pwede nyo rin gawing kanto style to. O pang business sa labas ng bahay. O dagdag nyo sa menu nyo. Ayan. So, for marination, kahit di na kayo mag-brine, okay lang rin. Ito, rekta na to yung ginawa ko. And then, minarinate ko lang to ng mga 15 to 20 minutes. And then, flour. All-purpose flour. Pag wala, normal na harina. Cornstarch. Okay. And lagay lang rin tayo ng konting baking powder. Pag ayaw nyo naman baking powder, wala rin po problema dyan. Kasi yung iba, ayaw nila may baking powder, no? Pero yan, magbibigay yan ng extra crisp sa ating chicken. So, water. So, majority ng mga restaurants, mga idol, hindi sila masyado nagamit ng egg. Maliban na lang pag mga specialty restaurant, no? Kasi additional costing rin yan sa kanila. Tsaka pagdating sa fry, mas mabilis lumambot ang skin o yung layer ng manok pag may itlog, lalo na pag nahaluan ng yellow part yung egg yolk. Pero pag yung white, yun, goods yun, mas crispy yung chicken niya doon. Isa na rin kasi emulsifier yung paggamit ng egg. So pag wala kayo nun, yan, gamit na lang kayo ng baking powder, goods rin yan. Okay, so ito na yung wet method natin. So balik tayo dito sa chicken breast. Itong chicken breast, yan, saute lang natin. Actually, pwede rin natin itong gawing chicken tenders, no? O kaya yung chicken popcorn. Pero, ito, para maiba naman kasi fried na yung dark meat natin, no? Yung breast natin, gagawin natin to, lalagyan natin siya ng konting vegetables, parang stir fry ng konti lang. Okay? So, balik tayo dito, ginger, onion, garlic, yung mga basic na na panggisa, no? So, gisa-gisa lang natin yan. And then, babalik natin yung chicken dyan mamaya. Mushroom. So, habang hinihintay natin yung ni-stir fry natin, banatan na natin tong manok.
Okay? So yan, rekta na yan mga idol. Wala nang brine, wala nang kung ano-ano pa man. Diretso na mantika. Okay? So make sure na preheated na yung mantika nyo. 170, 180. Yan, goods na yan. Yung ibang mga idol nahihirapan sila sa pagtansya sa pagprito, no? Actually, pinaka-basic is talagang mag-food thermometer kayo, no? Pag wala namang food thermometer, makikita nyo naman yung chicken nyo. Aangat yun, tsaka mas konti na lang yung bubbles ng mantika. Pag ganon, it means naluto na yun sa loob. Ganun lang yung ibang tansyahan method, hanggat maraming bula yung ano nyo, yung piniprito nyo, it means medyo hilaw-hilaw pa yun sa loob. So ito, nagdagdag tayo ng pomegranate dito, no? Yung molasses. So pag wala naman kayo nun, oyster sauce, yan. Goods na yan, oyster sauce. Tapos kung gusto nyo may masarsa ng konti, lagyan nyo ng tubig to o kaya broth. Tapos lagay na lang kayo ng celery para may sauce kayo, yung pampalapot. So ganun lang naman yan. So dagdag tayo ng liquid seasoning and then soy sauce. Ito, may cashew na side dito. Yung normal na mani sa Pinas, pwede rin yon. And then celery. Yung celery mga idol is only water and cornstarch lang yan. So yan yung magtitiken ng sauce natin. So itong lasa na itong manok na to medyo maasim-asim ng konti, no? Dahil dun sa molasses sa grenadine. Okay. So yan. O di ba nakita nyo? Yung ganyang bula ng manok, ibig sabihin yan, paluto yan. Marami pa siyang moisture dun sa loob. So ito yung sample natin, no? Di ba? Parang chopping style. Ganyan siya. So lahat naman tayo, magkakaiba tayo ng trip pagdating sa pambenta. Yung iba gusto nila mala Jollibee, yung iba gusto nila mala KFC. Yung iba naman eto, gantong method, dry, wet, dry. Tapos ito naman, yung ginawa natin ngayon is wet method lang, rekta. Okay. So medyo dark yung color niya dahil gumamit tayo ng konting seasoning, tapos may paprika pa tayo and chili. Nakakapagdagdag ng kulay yon. So if you want lighter color, i-lessen nyo lang yung paprika na gagamitin nyo, tsaka yung chili. Okay, so huwag kayo maglalagay ng soy sauce pati. Okay, so ito testing oh. So ganyan lang mga idol, very easy and simple. Ang chicken natin. Oh, diba? Crispy and moist. Done. Actually, naluto ko lang to siguro mga around 10 to 15 minutes. Luto na siya. And then pag nakita niyo naman yung manok niya na alanganin, kunwari hindi pa luto yung loob pero paitim na, ibig sabihin nun mataas yung apoy nyo, yung temperature ng mantika nyo. Ganun lang naman yun. So pwede naman kayong magbawas-bawas ng temperature sa cooking process. Tansyahan lang rin yan, gawin nyo. At kung baguhan pa kayo, gumamit na lang kayo ng thermometer para at least nakikita nyo yung takbo ng temperature ng mantika nyo. Para hindi masayang yung mantika nyo, tsaka yung mga items nyo, yung mga manok nyo, na iluto nyo. Ayan, oh. So magandang layer din yung kinalabasan nito. Goods na goods. Pag bebenta nyo naman to mga lodi, siguro pag nag-pre-cook kayo, and then bago nyo i-serve sa customer, ibagsak nyo sa mainit na kawal na mantika, and just like mga 1 to 3 minutes para bumalik yung crispiness niya. Ganun lang yung technique niyan. Okay, sana may natutunan ulit kayo dito, and GG's, good day sa lahat, and God bless to all. Ciao. Sarap po, chicha na.